Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoya. Sa araw nito mga kaibigan ay isa na naman pong special na celebrities ang ating makakakwentuhan. Ang isa ay totoong talagang anak-anakan ko nung pumasok ito sa showbiz, action star. At syempre ang isa, bago kong anak-anakan, a working mayor ng Nunungan sa Lanao del Norte. Mga kaibigan, it's my pleasure to welcome Jerry Craval and Mayor Marcos Mamay. Thank you po. Mayor, ang ganda-ganda kasi ng nito, ng kwento ng buhay mo. Actually, isa yun sa nakaka-inspire. Gusto ko muna himayin yung success life story mo. Apo. Ikwento mo naman ng konti. Actually, galing po tayo sa mahirap, no? Knowing na yung mga parents po natin, mga farmers po. Both nanay at saka tatay ko po, mga farmer po sila. Then, galing ko po kami sa mahirap talaga, as in. Mahirap na mahirap. Experience po namin yung kumakain ng isang beses lang sa isang araw. Minsan wala nga natutulog na lang. Then, yun nga, kasi ang dagdag pa noon, kasi yung family feud o rido sa amin, na naging culture ng mga Muslim, so hindi sila makapagtrabaho. Dahil sa takot na baka ma-crossfire sila, no, sa pinagtatrabaho nila, kaya yun ang nangyari. So, lalo kami naghihirap ng pagkakaroon ng rido na yun. So, yun ang nangyari. Then, yun nga po, pati sa pag-aaral, ganun din. Kasi, damay kami, mga estudyante. Hindi kami makapag-aral. So, yung nakapag-aral, doon na dinadala sa mga ibang lugar, sa malayo, na hindi alam ng mga kalaban namin. Every night, umaalis kami sa bahay, sa takot na baka sunugin yung bahay, sumasali kami. So, nagtatago kami sa kagubatan, para di kami maano sa mga ambush-ambush na yun. Yun po ginagawa. Grabe, ang hirap na pinagdaanan namin, tita. Sobra. Yung struggle na struggle, pinagdaanan grabe nyo. talaga. Okay. Siyempre, yung kinikita ng parents mo, hindi naman sapat para sa inyo. Pero paano ka nakapag-aral? Sa pag-aaral sa elementary, actually, wala man masyadong gasto sa elementary. Sa college naman po, so, dahil po scholar po tayo, di ko ma-imagine kung... Elementary hanggang college, scholar ka? Scholar po ako. Okay. Consistent honor student po din. Mm-hmm. So, hanggang college, being sa member ng college Dean's Lister po. Dagdag din sa mga story ko, no? Lalo na sa high school, kasi doon ang mga grabe yung pinagdaanan ko doon. I was in second year high school when my dad came to our school. Pinuntahan ako, so pauwi na ako kasi wala daw gastos. So, umiyak lang ako. Sabi ko, sayang naman. Honor student pa naman ako, tapos uwi ako. Minsan naisip ko sana, sabi ko, naging anak ako na mayaman, hindi sana ako maging ganito. So, papauwi sana ako ng tatay ko, sabi ko, ayoko na lang siguro. So, di ako sumama sa tatay ko, yung galit siya, sabi niya, kung di ka uwi... Nasa Maynila ka noon? Hindi, sa Lanao po nag-aral noon. Okay. Tapos sabi niya, kung hindi ka uwi, so bahala ka na. So, wala ka ng gastos. Ang nangyari noon, yung kapatid ko rin naman, yung pinakapanganay sa isang ina, kasi dalawang mag-ina dalawang asawa ng tatay ko. Kasi nung namatay yung unang asawa, nag-asawa, yun naman ang nanay ko. So, yung pinakapanganay sa unang asawa, may mga anak din na pinapaaral. So, bali, siya na yung gumastos, nadagdag din sa gastos niya. Kasi 3 anak niya nag-aral, so naging 4 na kami. Kasi yung tatay ko, hindi na masyadong gumagastos. Kasi gusto niya, umuwi ako, kasi wala nang panggastos. So, natuloy ko, sabi ko, yun nga, umiyak ako, sabi ko, sayang naman, no? Kung sino pa yung may kaya, may utak, kumbaga matalino, tapos yun pa hindi makapag-aral. Kaya sabi ko, as I said earlier, sana sabi ko, naging anak ko na mayaman para hindi ako maging ganito, magsakripisyo. Tapos yun din, every time na may competition, ako yung pinapadala ng buong province ng Lanao del Norte, panlaban sa region, sa national competition. So yun nga, kung hindi dahil sa school, na nag-sponsor sila ng mga expenses sa pagsasali ko ng mga competition, so wala po mangyayari. Pasok ko ng college, scholar po tayo. So mayroon po akong 3 scholarship. So, at the same time, working student po ako sa school. So, while nag-aaral, nagtatrabaho po ako as working student, office assistant po, student assistant, hanggang nakatapos po ako. Mayor, okay, ang maganda nito is, like what you said, nagmula ka sa mahirap na pamilya, hindi naging balakid yon, maging isa kang successful. Ang daming nabago sa Nunungan. That time, wala namang nakakaalam ano ba yung Nunungan. Actually, knowing the fact na Nunungan kasi had been deprived for peace and development, no? Yun po ang pinakamalaking concern namin doon. Kasi yun nga, sinasabi nila, ang Nunungan kasi dati, nung hindi pa ako pumasok ng politika, kasi pumasok ako 2016. So before noon, kung sinasabi nga nila, kung hindi mo nakita ang impyerno, punta ka ng Nunungan, yan ang tunay na impyerno sa mundo.
Opo. Kasi walang accessibility, walang daan. Pangalawa, walang electrification. Pangatlo, unstable yung peace and order. Yes. Masyadong magulo dahil sa family feud o rido. Yes, yes. So, isa din yan sa nakapanalo sa akin kasi unang-una, hindi pa po tayo naging mayor. Ang dami po natin ginawa, no? Na kunwari, yung sa mga accessibility, yung bilang isang president po ng isang organization, so tayo po yung nag-request sa taas na sa president particularly, sa Presidential Action Center, nagpadala po tayo ng sulat, tapos pinapirma natin mga officers, din kinuha ko po yung master list ng COMELEC, tapos pinapirma ko bawat barangay, lahat ng mga constituents, para in a form of petition, so pinadala po namin sa Office of the President. So doon din ako nakakuha ng idea na mas malakas para yung impact na in a form of petition mga request natin. 2 weeks after matanggap yung Hindi ka pa mayor at that time? Hindi pa ako mayor at that time. That was year 2015 po. Okay. Kasi pumasok ako 2016 ng politika. Alawa, ang concern po natin is yung stability ng peace and order. So sa atin po, hindi pa po tayo naging mayor. Tayo po, isa po tayo sa nagsisitol ng mga family feud. So tinatap po natin yung provincial leaders natin, particularly sa mga Dimapur family kasi hawak po ng Lanao del Norte, sila yung governor, congressman. So kaya nga I would like to take this opportunity na pasalamatan din sila kasi napaka-aggressive po nila na sumuporta po when it comes sa mga family feud. So, to mention po, kay Governor Anging Quebra sa Dimapuro, sa kay Congressman Abdullah Babi Dimapuro, sa kay Kali Dimapuro. Yan yung ngayon, Congresswoman Amina Dimapuro. Yun po, napaka-supportive po nila. Kaya po, di po nasasayangan yung mga constituent ng buong province ng Lanao del Norte dahil po sa magandang panunungkulan ng mga Dimapur family. So, yun po, dahil po sa kung wala sila, yung family feud na yun, kasi kinukurso po namin sa province yung mga problema po natin when it comes sa family feuds. From time to time, may sinisettle tayo ng family feud with the presence ni Provincial Governor Anging Quebra sa Dimapur at saka mga dalawang congressman. Pangatlo pala, yung when it comes naman sa electrification. So, ang tagal kasi na walang electrification sa Nunungan. Isa po yan sa basic needs natin, no? So, hopefully, ma-realize po kasi kulang lang siguro 1 month or 2 months, fully installed na po yung electrification sa municipality ng Nunungan. In fact, nandun na po yung mga post lahat, wiring na sila ngayon. So mabilis po. Binibilisan po natin kasi magkakaroon po tayo ng official declaration ng Mount Inayawan Range National Park as ASEAN Heritage. So kasapi na po tayo, 10 Asian countries na ASEAN Heritage po ang municipality of Nunungan. Wow, Opo. congrats. So, opo, it is not just a pride of Nunungan, not just a pride of Lanao del Norte, but buong Pilipinas na po yan. Kasi, imagine, buong Asia po yan. Gusto ko lang sundan, tita, yung sa Nunungan. Kasi, I've been there eh. Yes. Pag nakita mo yung Nunungan Lake, ay napakagandang lugar. At mayroon pang igaganda. So, when it comes naman sa tourism, no, I would like to take this opportunity na i-mention din kung ano yung mga potentials meron po tayo sa Municipality of Nunungan. Mayroon po tayong 3 lakes, mayroon po tayong 4 na waterfalls, at saka may 5 caves po tayo. Din yung mga pinaka-famous po natin na wild berries or raspberry, wherein magiging wild berries capital po tayo sa buong Pilipinas soon. Hopefully po. Then again, yung Mount Inayawan Range National Park na ASEAN Heritage na po tayo ngayon. So with the initiative ng former Congressman Abdullah Dimapuro, kaya na-approve po yung ASEAN Heritage po ang Municipality of Nunungan. Pag sinabi mo, parang nakakatakot. How safe it is now to travel to Lanao, especially sa lugar mong Nunungan? Yeah, we would like also to clarify, no, kasi especially when they heard the word Lanao, what promptly comes to the mind of the majority is something magulo, something like that. So, yun po ang gusto namin i-erase, no, sa mind ng mga tao kasi naging mindset po ng mga tao na pag narinig yung Lanao, magulo, ganito. Magulo. Yan po. Actually, hindi po. In fact, ang Lanao del Norte, I will speak on behalf of Lanao del Norte, no, kasi napaka-peaceful po ng Lanao del Norte. In fact, ma-justify po natin na dinami-daming mga celebrities, mga artista na pumupunta po doon. Lalo-lalo na sa Nunungan, Municipality of Nunungan. At saka Nunungan po, yung the farthest municipality sa buong Lanao del Norte. Pinaka-remote po. So how come na yung mga artista, influx po yung mga turista natin, mga artista na pumupunta doon. So it means ang Lanao del Norte, peaceful po. Safe. Pinaka-safe po. In fact, ang Lanao del Norte, isa po yan sa pinaka-safe, the safest province ang Lanao del Norte sa buong Region 10. Mas magulo pa rito sa NCR. Ikaw, Mayor, I remember naman, 5 ang anak nito eh, tama? Ay, 4. 4. 3 doon, sabay-sabay ni kinasal. And the youngest was 16. Bakit inaalaw niyo yung ganung kabata? Sa amin, sa pagkakaalam ko lang, is allowed yun. Kasi sa time po ng Prophet Muhammad, no, so pagdating ng edad na nagbibinata at saka nagdadalaga, pwede na mag-asawa dahil to get rid of yung mga temptation. Okay.
Okay. So, mas minabuti kasi yung po yung devotion kasi sa religion Okay. na para hindi ka magkasala. So, better to get married na lang early. So, yun ang purpose nun. Sa akin din naman, no, bilang isang politician, kasi mga kapwa ko politician din naging asawa nila. Oo. So, sabi ko, At may lawyer, ha? yes. May lawyer Ang kang unang, sarili. yung panganay ko na babae, ang naging asawa niya, lawyer sa kapamangkin din ng mayor ng isang municipality. Yung isa naman, naging asawa ng anak din ng mayor sa isang municipality din. Yung pangatlo, yung pamangkin po ng Dimaporo, yung mayor ng Parang it's Sultan ng within the Dimaporo. ano rin, di ba? Opo, Oo. sa buong Lanao din natin. Mga politician din. Oo. So sabi ko, kasi kung nag-usap-usap kasi yung ganun, so knowing yung edad nila, mga bata pa, then I realized na anyway, time will come that we will be able to reach na time na mag-asawa sila. So darating din doon, so why not i-allow nila para at least nasitol na din sila. Anyway, nagdalaga na sila, binata na din, which is pwede na. So anyway, pero hindi naman din namin pinapabayan kasi isa din sa mga rason, bakit ayaw mag-asawa na maaga, dahil daw, bata pa at the same time, wala pang panggastos. Sa akin naman, hindi man sa nag-asawa ka na maaga, hayaan ko na kayo. Hindi. Suportado pa rin ako. Pinaparal pa rin sila hanggang nakatapos So, sila. nag-aaral sila? Opo. So, Nag-aaral. graduating po yung dalawa ko ngayon ng college. Wow. Oo. Opo. Yung 16 ba yung youngest? 16, 17 na siya ngayon. 17 na siya ngayon. Opo. Nalit kasi siya, kaya hinto siya. So, kakagraduate lang niya ng junior high. Okay. So, magka-college na rin. Opo. Yun ang asawa niya, ang Dimaporo family po. I see. Opo. Okay. Nakakatuwa. Mayor, how do you manage your time? Sa akin, again and again, time management din ang pinaka-importante dyan eh. So, kailangan mag-manage ng time mo. So, ang ginawa ko kasi, yung sa family din, no? Kasi baka ma-compromise naman yung time natin sa mga family. So, may allocation din naman time para sa mga family. So, ginagawa ko, may mga scheduling. So, sa akin, sa phone ko, naglalagay kasi ako doon ng parang daily activities ko ganito. Parang 1, 2, 3, 4, mga date yan every month. Para hindi ko makaligtaan yung mga bagay-bagay na kailangan kong gawin. So, yun ang ginagawa ko. Time management talaga po, tita. Lalo na sa akin, masyadong lalo sa naging national figure po tayo. Oo, parang napaka-komplikado pati ngayon. Hectic. Kasi may social Hectic ano ka yan pa eh. may social life ka pa eh. 'Di ba? Yung social life related naman sa trabaho mo eh, 'di ba na? Opo. Marami kang kailangang puntahan, 'di Ang ba? pinakapahinga ni Mayor, Social obligation. ano di ba? lang, kanta. Mahilig sa Parang karaoke si pamparelieve Mayor, po ng stress. Bakit nyo pinasok ang pagpo-produce? So, bago po tayo naging producer, no? So, I'd been into Actors Guild of the Philippines as an executive advisor po, no? Okay. At saka sa Showbiz Industry Alliance. So, kilala na po natin kung sino-sino yung mga nasa showbiz. Then at the same time, yung life story ko po, kasi for a series of guestings natin sa mga iba't ibang networks, sa mga stations, so napag-alaman po nila na kapili-pelikula po yung natin, story natin. So, they suggest na, why not make a movie? So, sabi ko, oo nga naman, no? So, tapos, yun nga, doon napunta yung attention ko. So, nag-produce ng movie, then, sino naman magpo-produce? Tayo, kasi unang-una is, life story natin yan. So, yun pang nangyari. So, dyan nag-umpisa. Then, hopefully, baka sunod-sunod na po yun. Bakit si Jerry Craval ang pinili niyo to portray yourself Okay. as Mayor Mamay? Unang-una po, tita, kasi si Jerry Crabal is action star po ito. Then, ang na-highlight po kasi doon, no, sa movie natin, mostly yung mga about sa family feud o Rido. So, may bakbakan, may putukan doon. So, alam natin si Jerry Crabal, napaka-appropriate po sa role na yan. At the same time, naging PMA kaditi po tayo sa Philippine Military Academy. So, isa po yan. So, which is very appropriate din sa role ni Jerry Crabal. Kaya siya po ang una napili natin. Mayor, bakit yung buhay nyo ang ginawa niyong unang pelikula? Anong production niya? Mamay Production po. Mamay Productions. Opo. Bakit yung buhay nyo kaagad ang isinapelikula nyo? Unang-una kasi, yun nga po, inspiring po yung natin, no? Story natin. So, para kahit paano po, ma-inspire po natin yung mga, lalo-lalo sa mga constituent natin, at saka yung mga kabataan na hindi makapag-aral sa kahirapan. So, kumbaga, poverty is not a hindrance to success. Correct. So, dapat magsumikap po. Yun ang pinaka-importante. Kasi kung hayaan po natin o kaya i-entrust po natin sa mga parents natin na alam na po natin na walang-wala po sila. So, paano po? So, dapat magsumikap. Sa bata po, nakasalala yung kung makakatapos sila o hindi. So, kailangan magsumikap lang po. Tulad ng ginawa ko, so ako na po yung nag-initiate na maghanap ng trabaho while nag-aaral. So, nag-working student po ako para makatapos. Ano ang common denominator niyong dalawa? Unang-una sa akin, tita, no,
Kung man na yung naging role ko doon, napakahirap po ng naging role ko kasi unang-una. Bilang isang producer at the same time, naging assistant director kasi ako kasi yun na sa culture po. Correct. Kasi although Buboy magaling na Tan. director si Buboy Tan, napakagaling po niyan. But din sa mga culture ng Muslim po, maraming pong mga pinagbabawal na hindi po siya pwede sa ano. Kasi pag nakita ko yung ginagawa nila, sabi ko, direct i-cut natin kasi bawal po yan. Let's say, yung one time na nagkaroon ng, kumbaga yung sa magsyuta pa lang, boyfriend-girlfriend, na nag-holding hands, bawal sa Muslim yun. Yes, So kinakat ko sa kanya, sabi ko, direct cut. So parang naging dalawa kami na director noon. Okay, tama. Pangalawa, sa pagpe-pray kasi sa Muslim. So Kami kailangan nire-retake- ako niya magturo. May nire-retake kami. Opo, nagre-retake kami Yung ganun. maling way ng pananalangin. Yes. Oh, mali pa nalalangin kasi nandoon kasi alam mo na sa Islam. O, kailangan maging realistic kasi Yeah. una, Realistic. true to So, life stories. Iniwasan natin yung ano, mga Hindi bases. pwedeng may mali, may magre-react. Oh, Opo. correct. So ang dami kasi pag-aralan eh. So yun nga. So kailangan tutukan ko 'yan. So yun po ang kinakailangan doon. Anong natutunan nyo? Pagiging producer ng pelikula. Ang hirap pala, sabi ko. Ang hirap pala. Yun nga po, una-una, puyat, pagod, lahat. Tapos sabi ko, sa mga artista naman, sabi ko, hindi para madali maging artista. Kaya sabi ko, ang dami namang magaganda, magagaling, pero ayaw mag-artista dahil nga doon. Kasi yung iba, mga tamad, or ang hirap gumising na maaga. Tapos ganun. Puyatan. Iba yung Puyatan. discipline. Oh. Opo. Tapos yung time clock, body clock mo parang nasisira na dahil sa kasi pabago-bago kasi yung schedule. Minsan din yung nagiging nako-compromise yung mga time natin sa ibang bagay, so doon na pupunta sa So kailangan talaga adjustment. Kasi mahirap kasi na yung mga time kasi adjustment sa lahat ng mga artista kasi hindi kasi pwede magkasabay-sabay yan. Yung iba naman may mga movie, may mga shooting sa ibang movie. Tapos, yun nga, hindi sila pwede ipagsabay. Kailangan adjustment. Nahihirapan kami. So, kaya nga, trabaho po ng line producer yan. O, kunwari si Jerry Crabal, available siya. Pero yung kasama naman niya sa scene na yun, hindi available. So, kaya ang nangyari po sa amin, palaging namumove yung namin, shooting namin. So, and it took Kasi, you... grabe. Grabe, imbis na isang buwan lang, ilang buwan bali na. Tapos sa mga cast din, minsan napapalitan kasi hindi siya available. So, kailangan talaga palitan. Otherwise, hindi matutuloy yung movie. So, yun ang nangyari. Na-discover mo kay Jerry kasi since madalas na kayong nagkakasama. Yes po. Kasi po, madalas po kami nakakasama. Kasi actually ito napakabait to. Tapos, parang kumbaga, on time siya. At the same time, hands-on siya. So, ang bilis, aggressive siya sa mga niya. Tapos, kung trabaho talaga, ginagawa niya. Yun ang nagustuhan ko kay Brother Jerry Cabal. Bakit si Aramina ang pinili mo as to play your wife? Unang-una, I will credit na lang kay Brother Jerry Cabal kasi una-una siya po yung nasuggest. Siya pong gawin namin leading niya. When I heard that, immediately sabi ko, why not? Sabi ko, kasi at that time, wala akong access para kay Aramina. So, at least, nabanggit niya. Sabi ko, wow, sabi ko, what's a great opportunity kung siya makuha natin. So, ginawa namin ng paraan. So, yun po ang nangyari, tita. So, napadali. Napadali po. Then, actually, magdidecline ganito kasi alam mo na, yun nga, yung perception ng mga tao ng Lanao, when they heard Lanao, nakakatakot. Yes. So, yun kasi ang pinakamalaking... Actually, may nag-back out kami mga artista. Hindi na lang namin sasabihin kung sino. Totoo. Natakot. Kala nila magulo doon. Ang dami na back out. Kaya napalitan din. So, because of this movie, marami rin ang makaka-realize na hindi naman pala ganun ka delikado ang pumunta sa Lanao. Opo. At least, ito po yun. Eye-opener din ito. Bukod sa life story ninyo, parang marami rin ang makaka-appreciate. How much percent of the movie was shot in Lanao? Brother, mga ilan na kaya? 70%. 70 siguro. 70%. Nag-shoot din kami sa Dubai. 70-80 siguro, tita. Shoot kami ng 2 days sa Double Dubai. purpose din ito para ma-promote nyo rin yung municipality, yung town. Yeah. Diba Apo. yung Nunungan? Sa Nunungan mismo, sino? Yun din ang nagtatanong kasi sila, tita, ba't mo pinagsabay ang politics at saka showbiz? Yes. Sabi ko, actually hindi man sa sinadyang pinagsabay, sadya lang nagkataon na movie ko na ginagawa natin. Kaya tinututukan ko po yan kasi unang-una po, iniwasan po natin yung mga bashers. Baka may magkamali. May mga sensitive na mga scene na hindi pwede sa mga Muslim, so baka mapuno tayo ng bashers. So kailangan tutukan ko po yan. Although ginagawa natin yan, hindi ibig sabihin na pinabayaan natin ang politics. Kasi andyan yan, 24/7 po tayo yan. Yun nga sabi ni Jerry, kahit na sa ibang bansa ko, nakalib ako noon. Pero ginagawa ko pa rin yung trabaho ko kasi hindi ko pwede iwanan yan. So ginagawa ko rin itong movie na to para din lahat, ma-inspire natin ng mga tao. And at the same time, that is also part of promotion. Kasi una, ang movie natin na, that is our love story. Of course, yung municipality po natin, doon po siya
gagawin yung mga shooting natin. So that is also part of promotion. May promote natin kung ano yung mga tourism, knowing the fact, ang Nunungan kasi, very potential when it comes sa ecotourism. And at the same time, yung ma-highlight, no, yung mga family feud, mapaintindi natin ng mga tao sa buong Pilipinas na ito ay yung family feud, ibig sabihin nito, na hindi siya dapat gawing culture. Kasi kahit sa bandal na kuran, wala po Unti-unti na doon. ito. Opo. Kumbaga sa banda, unti-unti na di-disband. Unti-unti na ito na. So, yun po. Yung naman sa tourism, at least, napopromote yung mga tourism namin. At the same time, ma-justify natin na peaceful po ang Lanao del Norte dahil andun yung mga artista nagsushoot sila. So, how come walang nangyari? The title of the movie? Entitled Mamay po. Mamay. Up. And of course, maraming salamat, Mayor, sa aking anak-anakan na rin ngayon. And of course, sa aking original na anak. Maraming salamat po, Tita, sa station ninyo, sa invitation na to, this is a opportunity na, malaking opportunity po na makapanayan And po it's ninyo. my Maraming honor. salamat po. It's Thank you my po, Tita. honor, Mayor. With that, mga kaibigan, maraming salamat. Hanggang sa muli, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now! Thank you.